Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon tatalakayin natin ang isang mainit na isyung legal na nakatawag ng pansin ng publiko. Ayon sa ABS-CBN News, ang dating tagapagsalita ng DepEd ay sumali sa mga abogado na nagsusulong ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngunit may tanong dito, legal ba ito? Posible bang magkaroon ito ng conflict of interest o paglabag sa batas? Halina't himayin natin ang isyong ito. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, ang dating tagapagsalita ng DepEd na noon ay nasa ilalim ng pamamahala ni VP Sara Duterte ay ngayon ay kabilang na sa mga nagsusulong ng impeachment laban sa kanya. Dahil dito, nagkakaroon ng isang mahalagang legal na tanong. May conflict of interest ba? Maaari bang gamitin ng isang dating opisyal ng gobyerno ang impormasyong natutunan niya laban sa kanyang dating pinuno? Tatalakayin natin ang mga posibleng paglabat sa batas. May apat na pangunahing legal na issue na kailangang suriin. Una, ang conflict of interest. Gumamit ba siya ng sensitibong impormasyon? Ikalawa, paglabag sa Republic Act 6713. Nilabag ba niya ang Code of Ethics para sa mga opisyal ng gobyerno? At ikatlo, ang paglabag sa Republic Act 3019. May elemento ba ng graft o korupsyon? At ikaapat, ang paglabag sa legal ethics. Nilabag ba niya ang kanyang responsibilidad bilang abogado? Tingnan natin ang bawat isa ng mas detalyado. Ang conflict of interest ay isang seryosong usapin sa batas at gobyerno. Ayon sa Code of Professional Responsibility o ang Rule 15.03, ang isang abogado ay hindi maaaring gumamit ng sensitibong impormasyon mula sa dati niyang employer o kliyente laban sa kanya kung ginamit ng dating DepEd spokesperson ang mga impormasyon na kuha niya mula sa OBP o DepEd. Ito ay maaaring maging isang paglabag sa kanyang legal na obligasyon. Ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials ay nagsasaad na ang mga dating opisyal ng gobyerno ay hindi maaaring gumamit ng sensitibong impormasyon para sa kanilang personal o pampolitikang interes. Dapat nilang iwasan ang conflict of interest upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Kung mapatunayan, kinamit ang kanyang dating posisyon para sa impeachment case, maaring magkaroon ito ng legal na epekto. Ang isa pang seryosong issue ay ang Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa batas na ito, labag ang mga sumusunod: paggamit ng insider information mula sa gobyerno para sa personal na interes, pagsisiwalat ng confidential na impormasyon upang impluwensyahan ang isang legal na kaso. Kung napatunayan na ginamit ang dating DepEd spokesperson ang kanyang dating posisyon sa kaso laban kay VP Sara Duterte, maaari siyang kasuhan sa ilalim ng Republic Act 3019. Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong issue. Narito ang dalawang mahalagang kaso sa Korte Suprema sa Chavez versus PCGG noong 1998. Hindi maaaring isapubliko ng isang dating opisyal ang sensitibong impormasyon mula sa gobyerno para sa personal na interes. Sa kasong Pimentel versus Ermita noong 2005, ang mga dating opisyal ay may patuloy na obligasyon sumunod sa ethical na pamantayan kahit nawala na sila
sa serbisyo. Malinaw na ipinapakita ng mga kasong ito hindi basta-basta maaring gamitin ang dating posisyon sa gobyerno para sa pampolitika layunin. Kung mapatunayan ang padlabag, ano ang mga posibleng aksyon laban sa dating DepEd spokesperson? Una, ang ethics complaint. Maaring imbestigahan ng Integrated Bar of the Philippines o ang IBP. Ikalawa, inquiry ng Civil Service Commission o ang CSC para sa paglabag sa Republic Act 6713. Ikatlo, ang kasong kriminal sa ilalim ng Republic Act 3019 kung may ebidensya ng graft o korupsyon. Ika-apat ang disbarment proceeding kung mapatunayan lumabag sa legal ethics. Malinaw na hindi ito simpleng issue, may legal na epekto ito. Sa pagtatapos, tandaan natin na bagamat may karapatan ang sinuman na magsampa ng kaso, may mga limitasyon ang batas at etika. Kung ang dating DepEd spokesperson ay gumamit ng impormasyon mula sa DepEd o OBP laban kay BP Sara Duterte, maaring may legal siyang pananagutan. Ngayon, nais kong marinig ang inyong opinyon. Conflict of interest ba ito o isang lehitimong legal na aksyon? Ilagay ang inyong mga sagot sa comment section at ipagpatuloy natin ang diskusyon. Hanggang sa muli, mga law companion!